Ngayong araw nga ay plano ko ngang linisan itong carpet na ito. Matagal na nga kasi itong nakatago sa baul. At plano ko nga itong ilagay sa may sala namin kapag lumamig na yung panahon. Para nga hindi malamig sa paan ng mga bata yung sahig. Dahil nga minsan dun sila sa sahig naglalaro. At habang matindi pa nga ang sikat ng panahon, maganda na nga na mas maaga itong labhan. Dahil nga mahirap nga itong patuyuin lalo na nga kapag malamig na. Ang alikabok na nga talaga nito at kailangan na nga talagang kuskusin ng maayos. At 2 beses ko pa ngang sinabunan yan. At habang kinukuskus ko nga yun ay medyo brown na nga yung bula. At ayan na nga, kinakarir ko talaga yung paglilinis niyan. Para nga kahit higaan ng mga bata ay malinis na yan. Nilagyan ko nga din ito ng fabric conditioner para nga mabango nga ito pag sinampay ko na. At after ko ngang banlawan ay ibinudbud ko na nga yan dyan sa may carpet. At ayan na nga, isinampay ko na nga yan dyan sa may sampayan namin at ang bigat-bigat nga talaga niya. At tumawag nga si Daddy dahil hindi nga daw niya masusundo si Kuya dahil nga may pinapagawa nga daw yung boss niya. Kaya nga nagbihis na nga kami ni Bunso para nga kami na nga ang magsusundo kay Kuya. At sumakay na nga kami ng bus dyan at aantayin nga daw kami ni Daddy dun sa may school. Nagmamadali nga lang siya at maiaabot nga lang daw siyang pera. Kinash na nga kasi agad ng boss niya yung makukuha niyang incentive. Dahil nga siya na nga yung gagawa ng naiwang trabaho ng katrabaho niya. At ayan na nga, bumaba na nga kami dyan sa may bus. At sinalubong na nga kami ni Daddy dyan. At napaka-gentleman nga talaga nitong si Daddy. Kapag may nakikita nga siya mga hawak-hawak ko ay kinukuha niya agad. At isasakay na nga niya kami dyan sa motor. Papunta dun sa school nila Kuya para nga hindi na nga kami maglalakad ni Bunso. At bigla nga itong sinumpong si Bunso at nung nakita niya nga si Kuya ay tuwang-tuwa nga yan. At nung inabot na nga ni Daddy yung pera ay sinabi nga niya doon na nga lang daw kami sa mall mag-lunch. Kami na nga lang ulit 3 dyan dahil nga si Daddy ay nagmamadali nang bumalik sa trabaho niya. Magkatabi nga lang kasi yung mall at saka yung school nila Kuya. At yung mga oras na nga na yan ay nakapila na nga ako para kumuha ng o-orderin namin. At ang hirap-hirap nga talaga kapag wala si Daddy dahil napakakulit nga nitong si Bunso. Habang nakapila nga kami dyan ay nagwala nga siya dyan. Oh no! At pagkatapos nga nilang kumain ay naisipat ko nga ipasyal muna sila dito. Hindi na nga kasi namin sila masyadong naipapasyal ni Daddy kasi nga minsan kapos nga kami sa budget. At buti na nga lang ay may mga naitabi pa nga ako mga token noon nung namasyal nga kami dati. At dahil nga ngayon lang kami nakalabas ay sobrang hyper nga talaga nitong si Bunso. Takbo dito, takbo doon at ayaw nga niyang magpahawak sa akin. Tuwing hahawakan ko nga yung kamay niya ay sumisigaw siya. At ayan na nga, nasubsob na nga yan sa kakulitan niya. At kahit na nga nasubsob na yan ay parang wala nga lang sa kanya yan at maya-maya nga ay hyper na naman talaga yan. Lahat na nga lang halos ng ride ay gusto na nga lang niyang sakyan. Ang hirap-hirap nga talaga kapag lumalabas ka nang wala si Daddy. Halos sinuyod nga ni Bunso yung buong amusement center dyan. O diba, sobrang happy niyan. Halos nagpabalik-balik nga kami sa 2 amusement center dyan. At nagdala pa nga yan si Bunso ng alagain niya. Ayaw niya nga kasing iwan yan sa bahay at umiiyak talaga siya. Umiiyak nga siya kapag nilalagay ko yan sa bag at naaawa nga siya. Kaya nga, ayun, 2 silang kinarga ko. At dahil nga sa sobrang pagod ko kakahabol dito kay Bunso ay nagpahinga nga muna ako dito. Noon nga akala ko nga kapag nagkaanak ka ng babae ay madali nga lang alagaan ito. Pero expectation versus reality nga talaga ito. Kabaliktaran nga talaga dahil napakalikot at kulit nga talaga nitong si Bunso.
Maya-maya nga sinabi ko nga kay kuya na umuwi na nga kami dahil sobrang likot na nga nitong si Bunso. At nakasakay na nga agad kami ng bus dyan pa uwi. At kahit na nga napagod ako dito kay Bunso ay masaya na nga rin ako dahil nakita ko ngang napakasaya talaga nila kanina. At ayan na nga at malapit na nga kaming bumaba dyan. At nung bumaba na nga kami ay saktong-sakto nga yan dito sa may mga punong tambayan namin. At ayan na nga, nagsimula na nga ulit tumakbo dyan si Bunso. At eto na naman, tamang habol na naman ako. Run. At gandang-ganda nga talaga ako sa lugar na ito dahil nga ang dami-daming puno. At ayan ngang punong yan ang pinakapaborito namin sa lahat. Dahil nga ang lalaki ng ugat niyan at pwedeng-pwede mong upuan yung mga ugat niya. At napaka-presko nga talaga dito sa lugar na ito. At ayan na nga, meron palang malaunggoy na talent itong si Bunso. At ayun na nga mga mami, hanggang dito na lang muna. Ako'y magpapaalam na muna. Hanggang sa muli nating pagkikita. Maraming salamat. Paalam!